Marahang hinaplos ni Hendrix ang mukha ng nahihimbing na dalaga. Hindi niya akalaing umiyak to ng ganoon dahil sa sinabi niya matutuloy siyang katabi nito sa kama. Inaasar lang naman niya to, pero hindi naman niya taga-totohanin. Hindi naman siya nagte-take advantage kay Fatima kahit alam niya makakaya naman niyang gawin yon dahil nasa poder niya to. Buti na lang at nagawa niyang aluin ang dalaga. Ngunit ano yung nasabi niya kanina? Tinawag niya tong babe habang niyakap niya to? Bigla na lang kasing dumulas yun sa bibig niya at huli na ma-realize niya na mali ang kanyang sinabi. Bukod pa rito, hinalikan niya ito at akala niya magagalit sa kanya ang dalaga. Ngunit hinayaan lang siya nito. Kaya tuloy napaisip si Hendrix kung may pagtingin din ba si Fatima sa kanya. Nang tumahan na ang dalaga sa pag-iyak kanina, ay lumabas si Hendrix ng kwarto at hinayaan niya ito makapagpahinga. At nang bumalik siya sa loob, ay mahimbing na itong natutulog. Muli ni Hendrix na hinaplos ang pisngi ni Fatima at pinaalis ang ilang mga hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Fatima, am I falling for you? Bakit ako nagkakaganito? Tanong ni Hendrix sa kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang minutong pagtitig niya sa dalaga, ay kinumutan na niya to at saka pumasok na rin siya sa kabilang silid na karugtong lang na kanyang kwarto. Sinadya ni Hendrix tong ipagawa noon dahil ginawa niya tong work studio. Katamtaman lang ang laki nito pero may kama din sa loob. Kaya lang ay hindi na niya pinagawan pa ng comfort room. Total naman ay malaki ang CR niya sa mismong silid niya. May aircon din naman sa loob kaya alam niya magiging komportable pa rin siya dito. Nagising si Fatima sa tunog ng kanyang alarm. Sinadya niya taga mag-alarm kasi papasok siya ngayon sa trabaho. Ngunit biglang sumagis sa kanyang isipan ang lahat ng mga nangyari kahapon o mag-away sila ni Hendrix galing sa airport at ang malakas niyang pag-iyak kagabi. Hindi ni Fatima alam kung bakit bumigay siya ng ganoon na para bang sobrang masakit sa pakiramdam. Ipinilig niya ang kanyang ulo at pinilit na iwinawak sa isipan ang tagpong hinalikan siya ni Hendrix habang pinapatahan. At tinawag pa siya nitong babe. Tumayo si Fatima at kinuha ang bath towel saka pumasok sa banyo. Ngunit habang patuloy nang ninanamnam ang pagdampi na maligamgam na tubig mula sa hot shower, ay patuloy din naman bumabalik ang eksenang masuyo siyang hinalikan ni Hendrix. May kung anong humaplos sa puso niya habang naiisip niya ang nangyari. At hindi rin ni Fatima maintindihan kung bakit pumayag lang siyang halikan ng lalaki. Nahulog na nga bang loob niya rito? No! Kailangan niyang labanan kung ano man ang kanyang nararamdaman. Patuloy niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na ang lahat ay dahil lang sa kontrata at walang hinigit pa roon. Walang dapat na mamagitan sa kanilang dalawa ng lalaki dahil takot na siya magmahal ulit. Matapos ang 15 minuto ay lumabas na si Fatima ng banyo at nakatapis ng tuwalya. Ngunit naaalala niyang nasa apartment pa lang mga uniforme niya. Hindi pala siya nakapagdala ng damit kahapon dahil nagmamadali siyang umalis na Hendrix. So ano na lang palang isusuot niya? Mayat may nakarinig si Fatima na may hinang katok sa pintuan. Binuksan niya to at bumungad sa kanya ang nakangiting mayordama. Magandang umaga po, ma'am. Narito po pala mga damit niyo, ma'am. Pinapakuha po ni Sir Hendrix sa apartment ko kanina kasi kakailanganin niyo raw po ngayon. Nagtataka man si Fatima kung paanong naisipan ng lalaki na ipakuha mga damit niya. Ay hindi na lamang siya nagpapahalata, sa halip nginitian na lamang niya ang katulong. Maraming salamat po, manang. Aniya, pagkatapos ay nagpaalam na sa Aling Remy sa kanya dahil may gagawin pa raw to sa kusina. Muli niyang isinarado ang pinto at sinimulan niyang kunin ang mga damit niya sa bag. Alam niyang si Kay ang naglalagay ng mga yon dahil nandoon lahat ng kanyang mga kakailanganin. Ngunit ang pinagtataka niya kung bakit maagang inutusan ni Hendrix na ipakuha mga damit niya. Ibig sabihin pala, maaga tong nagising. Sinulyapan niya ang pinto sa karugtong na silid at dali-dali niya tong inilak kasi baka biglang pumasok si Hendrix at makita siya nitong nagbibihis. Nang matapos na siya makapagbihis, ay umupo siya sa harap ng dresser at kinuhang hair blower. Fatima, pakibuksan ng pinto. Boses ni Hendrix. Agad naman siyang tumayo at pinagbuksan ng lalaki. Good morning. Bati ni Hendrix sa kanya. Tumango lang si Fatima at bumalik na ulit sa pagbublower ng kanyang buhok. Habang pinatutuyo niya ang kanyang buhok, ay pinakiramdaman lang niya kung anong susunod na gagawin ng binata.
Kumuha to ng towel at pumasok sa banyo. Eksakto na matapos na siya sa pagpapatuyo at lumabas naman si Hendrix galing banyo. Nakatapos lamang to ng tuwalya at nang subukan niya tong tingnan ay napadako ang kanyang mga mata sa matipuno nitong dibdib. Bigla siyang kinakabahan ng di mawari kaya nag-iwas siya ng tingin. Magbibihis lang ako saglit tapos kakain tayo at saka kita ihahatid sa trabaho mo. Casual na wika ni Hendrix. Hindi na ni Fatima nagawang sumagot pa dahil para na siya matutunaw sa mga titig ng binata sa kanya. Hindi niya kaya makipagtitigan dito, kaya nagbisi-bisihan lamang siya sa pagpindot ng kanyang cellphone. At kahit hindi naman niya balak i-text si Kay, ay ginawa na lang niya para hindi siya mahalata ni Hendrix. Matapos na makapagbihis ang binata, ay lumabas na sila ng kwarto at magkasamang bumaba ng hagdan. Hinila ng lalaki ang kamay niya at mahigpit na hinawakan. Hindi na lamang si Fatima tumutol pa dahil nakikita niyang nasa baba ang mga katulong at kasalukuyang naglilinis ng bahay. Bumati ang mga ito sa kanila pagkatapos ay bumalik na rin sa trabaho. Akala ni Fatima magiging maayos ang araw niya, ngunit hindi niya akalaing masisira pala to dahil doon sa malaking mesa ay nakaupo ang matapobreng ina ni Hendrix. It's too late to step back dahil nakita na siya nito. Hi ma'am! Bati ni Hendrix sa kanyang ina. Magandang umaga po mami. Magalang na bati ni Fatima. Ngunit sa halip na sumagot si Madam Romina ay sumimangot lamang to at umismid sa kanya. Manang, iligpit mo na tong pinagkainan ko at bigla na ako nawala ng gana. Utos ni Madam Romina sa katulong at sakto tong tumayo at mabilis na umakyat sa kanyang silid. Alam ni Fatima na hindi taga siya gusto ng ina ni Hendrix. Halata naman sa mga kinikilos nito. Pero di bali na. Pagkatapos ng 6 na buwan, hindi na rin niya ito makikita. Dahil kailanman ay hindi na siya muling aapak pa sa pamamahay ng mga Saavedra. Pasensya ka na kay mami. Paumanhing wika ng lalaki. Hindi si Fatima sumagot. Sa halip nagpatuloy lang siya sa pagkain hanggang sa matapos siya at naunang tumayo. Mayat may sumunod na rin si Hendrix at magkasama silang lumabas ng bahay. Oo nga pala, salamat sa mga damit na pinakuha mo kanina sa apartment. Wika ni Fatima nang nasa loob na sila ng sasakyan. It's okay. Fatima, isasama kita mamaya sa birthday ng kaibigan ko. Gusto ko raw niya makilala kasi medyo nagtatampo yun dahil hindi ko inimbita sa kasal natin. Susunduin kita mamaya 3 PM dahil bibili pa tayo ng damit na isusuot mo. Wika niyang binata. Mag-a-undertime ako kung ganun. Ikaw kabalik ko lang sa trabaho ah. At saka pwede bang hindi na lang ako sumama? Hindi din kasi ako sanay sa mga ganyan eh. Pagpapaliwanag ni Fatima. I won't take a no for an answer. Basta susunduin kita. At kung inaalala mo yung undertime mo, ako nang bahalang kumausap sa manager mo mamaya, okay? Mariing wika ni Hendrix. Hindi na lamang sumagot pa ang dalaga at baka magtalo na naman sila. Ayaw niya mas lalo pang masira ang araw niya. Sinira na nga to kanina ni Madam Romina. Dadagdagan pa ba ni Hendrix? Bumaba na lamang siya ng kotse at hindi niya hinintay pa na pagbuksan siya ng pintuan ni Hendrix. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad papasok sa Banco de Oro at hindi na niya pinansin pang sinasabi ng lalaki. Mars, welcome back! Bati sa kanya ni Kay pagpasok pa lang niya. Binati din siya ni Fatima na kanyang mga kasamahan at tinokso pa nga siya ng mga ito. Kamusta ang bagong kasal? Siguro pinuyat ka ng asawa mo no? Dahil halata naman namumugto mga mata mo? Sabi ng isang teller na kasamahan nila. Pagkatapos inispagtawanan ang lahat. Sumabay na lang din siya sa mga pagbibiro ng kanyang mga kasamahan. Alangan namang sabihin niyang umiyak siya kagabi, kaya namugto ang mga mata niya. Buti na nga lang at hindi naman nagtagal ang panunukso ng mga ito, lalo na noong nakita nilang paparating ng kanilang manager. Habang nasa teller desk si Fatima, ay panay naman ang tingin ni Kay sa kanya. Palibhasa, alam nito ang totoo, kaya nagtataka to kung bakit nga naman namumugtong kanyang mga mata. Pero dahil oras ng trabaho, ay hindi na lang niya pinansin pang kanyang kaibigan. Sa halip itinuon na lamang ni Fatima ang kanyang paningin sa computer screen. Bigla na namang sumagi sa isip niya ang gwapo mukha ni Hendrix at ang paraan ng paghalik nito sa kanya kagabi. Iba to sa una nilang halikan doon sa birthday ni Doña Rosita.
At iba rin doon sa simbahan nung ikinasal sila. Iba din ang kanyang nararamdaman kagabi noong maglapat ang kanilang mga labi. Panayad lang kasing halik na yon, ngunit punong-puno ng emosyon na pilit na pinipigilan. Hindi niya maintindihan ang libo-libong voltahe na dumaloy sa buo niyang katawan noong angkinin ng lalaki ang mga labi niya at kahit gusto man niyang itulak to, ngunit hindi niya magawa dahil natatangay na siya ng kakaibang sensasyon dulot ng halik na iyon. Fatima, nandyan na yung asawa mo at sinundo ka na. Nakangiting sabi ng isa sa mga teller ng bangko. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga dahil mapilit talaga sa Hendrix at nais nitong isama siya sa birthday celebration ng kaibigan nito. Sa isip niya, ganito pala taga mga mayayaman. Halos araw-araw may dinadaluhang party. Hindi pa naman siya sanay sa ganoon, ngunit nandito na siya, kaya kailangan na lang niyang panindigan. Sa kabilang dako naman, ay nakaramdam siya ng di mapaliwanag na saya dahil isasama siya ng binata sa ganoong mga sosyalan. Yumigaw na Fatima, ipinagpaalam ka na sa akin ng asawa mo. Wika ng kanilang manager. Mars, mauna na ako ha? Paalam ni Fatima kay Kay. Ngumiti lang ang kanyang kaibigan at nag-thumbs up ito. Lumabas na siya ng bangko at nakita niyang nakatayo habang nakasandal sa kotse si Hendrix. Nang makita siya nito, ay agad na pinagbuksan siya nito na pintuan. Ayaw niya magbukas ng usapan, kaya tumahimik na lang siya habang ginagala ang kanyang paningin sa labas ng bintana. Gaya ng sinabi ni Hendrix, ay dumaan muna sila sa mall para bumili ng isusuot niya. Hindi nga ni Fatima maisip kung bakit kailangan pa niyang bumili ng bago, gayong marami naman siya mga damit. Total at isang beses lang naman gagamitin. Sa isip niya, sa bagay, mayaman naman to, kaya kahit ilang damit pang bilhin niya, di pa rin mauubos ang pera nito. Tulad ng dati, ito pa rin ang namimili ng isusuot niya. Buti na lang, at ang napili nito ay gusto din niya, kaya hindi na siya nakipagtalo pa. Isa tong fuchsia v-neck, long gown na may mga beads sa laces. Nang i-fit in niya ito, ay sobra siyang nagagandahan dahil napakalambot ng tela at maganda ang tabas nito. Hapit na hapit sa kanyang katawan, kaya lutang na lutang ang kanyang kaputian at kaseksihan. Matapos siyang nakapamili sa women's section, ay agad na siyang lumipat sa menswear. Tingnan mo nga Fatima, kung bagay sa akin to. Wika ng lalaki, habang hawak ang isang dark na long sleeve at black na trouser. Bigla naman si Fatima nagulat dahil hindi niya akalain na itatanong sa kanya ni Hendrix yun. Ito naman na magsusuot, kaya kahit ano ay pwede nitong isuot, basta komportable lang siya. Isa pa, lahat naman ng klaseng damit na babagay dito. Fatima? Ha? Oo, bagay yan sa'yo. Mabilis na sagot ng dalaga. Pagkatapos nila sa mall, ay dumaan sila sa salon para sa makeover niya. Gaya ng dati, si Georgia pa rin ang nag-aayos sa kanya. Nakaupo lang si Hendrix sa sofa bed habang hinihintay nitong matapos ang pag-aayos sa kanya. Medyo na-conscious nga siya dahil nakikita niya sa malaking salamin na nakatingin sa kanyang lalaki. Pagkaraan niyang ilang sandali ay natapos na rin ang kanyang makeover. Pumasok siya sa dressing room ng salon para magbihis at nang lumabas siya ay napawaw bigla ang baklang si Georgia. Diyos ko po ma'am, ang ganda-ganda niyo po talaga. Napaangat naman ang tingin si Hendrix at nababasa ni Fatima sa mga mata nito ang labis na paghanga. Dahil dito, kumabog bigla ang dibdib niya. Sir Hendrix, ang ganda po ng asawa niyo. Muling bulalas ng bakla. Thank you Georgia, the best ka talaga. Komplimento pa ng lalaki. Pagkatapos tumayo din para magbihis sa dressing room. At nang lumabas Sir, ang gwapo niyo po talaga. Bagay na bagay taga kayo ni Ma'am Fatima. Buong paghangang sambit ng bakla. Wag mo na akong bulahin Georgia at matagal ko nang alam yan. Nakangiting tugon ni Hendrix. Mayat may nagpaalam na sila at lumabas na ng salon. Hendrix, salamat naman at pumunta ka. Wika ni Zaza at ikinawit nito ang kamay sa braso ng lalaki. Siyempre naman, alam mo namang hindi kita kayang tiisin di ba? Happy birthday Za! Masuyo yung tugon ng lalaki, sabay halik nito sa pisngi ng dalaga. Oo nga pala,
This is my wife, Fatima. Pagpapakilala ni Hendrix. Hi! Sa wakas nakilala ko rin ang asawa ng lalaking mahal na mahal ko. Nakangiting sambit ni Zaza. Hi! Happy birthday! Bati ni Fatima. Hindi ni Fatima alam kung bakit may anong kumirot sa puso niya dahil doon sa sinabi ng kaibigan ni Hendrix na lalaking mahal na mahal niya. Ano kayang ibig sabihin nun? Tanong ng kanyang isip. Nakarelasyon ba to dati ng lalaki? Iginiya sila doon sa mesang nakalaan para sa kanila. Habang nakaupo si Fatima, ay ramdam niyang na out of place siya. Lalo na noong dumating si Leandro at ang girlfriend nitong si Bea. Masaya sila nagkukwentuhan samantalang siya ay nakaupo lang sa gilid dahil feeling niya na out of place siya. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagsimula na rin ang party. Napakabongga ng celebration mula sa venue, arrangement ng mga tables and chairs, pagkain at mga wine. Halatang mayaman din ang birthday celebrant, kaya halos lahat ng mga naroon ay nabibilang din sa upper class. Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Hendrix. Tumango lang si Fatima dahil ayaw naman niyang sabihin kung ano kanyang totoong nararamdaman. At nang tumugtog ang isang malamyos na musika, ay bigla silang nilapitan ni Zaza at agad na hinila nito ang kamay ng lalaki. Fatima, hiramin ko muna ang asawa mo ha. Isosoli ko lang mamaya. Nakangiting sabi ng babae at saka muli na namang ikinawit nito ang kanyang kamay sa braso ni Hendrix. Naiwang mag-isa si Fatima sa upuan at masamang-masama ang kanyang loob, lalo na noong makita niyang halos maghalikan na sina Hendrix at ang kaibigan nito. Nagtatawanan ang mga to habang nagsasayaw at kitang-kita niya kung gaano kasaya ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nasasaktan at kahit pilit niyang sabihin sa sarili na magkaibigan lang ang mga to, ngunit patuloy pa rin ang pagkirot ng puso niya. Naiinis siyang bigla. Sana'y hindi na lang siya sumama kay Hendrix. Biglang nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Buti na lang at may lumapit sa kanya at kinausap siya nito. Hi, nag-iisa ka yata dito. By the way, my name is Adrian Reyes. Kaibigan ko si Zaza. Pagpapakilala nito sa kanya. Matapos din magpakilala ni Fatima, ay biglang inilahat ng lalaki ang kamay nito. Pwede bang maisayaw kita? Initian niya ang lalaki at sabay silang pumunta sa dance floor. Palabiro ito, kaya tawa ng tawa lang siya habang nagkukwento sa Adrian. Ngunit sa tingin niya, nakainom ang lalaki dahil sa nangangamoy alak to. May asawa ka na ba, Fatima? Seryosong tanong nito. Saglitan na tahimik siya at hindi na nakasagot. Hindi rin kasi niya alam kung anong isasagot niya. Titig na titig ang lalaki sa kanya at nang hapitin nito ang bewang niya ay agad niyang napagtanto na attracted sa kanya ang lalaki. You're so beautiful, Fatima. Usal nito habang hinihigpitan ang paghawak nito sa kanyang bewang. Pwede bang bumalik na tayo sa upuan, Adrian? Wika niya rito dahil parang nararamdaman na niyang kakaiba mga kinikilos ng lalaki. Namumungay ang mga mata nito habang nakatingin to sa kanya. Muli siya nitong hinapit at akmang hahalikan nang biglang tumama sa pisngi nitong isang malakas sa suntok. Don't you dare to touch my wife, you asshole! Galit na sigaw ni Hendrix at hinila nito ang kamay ng dalaga. Nagkaroon ng sandaling komosyon sa loob, mabuti na lamang at agad ding naresolba ng mga gwardiya na nagbabantay sa party venue ang pangyayari at pinaalis agad si Adrian. Za, I think we have to go now. Sorry for what happened. Sabi ni Hendrix. It's okay, Hendrix. Malapit na rin namang matapos. No worries. Relax, okay? Tugon ni Zaza. Sa loob ng sasakyan. What have you done? Nakikipaglandian ka kasi sa lalaking yun, kaya ka tinatansyangan. Galit ng wika ni Hendrix. Biglang umigting ang panga ni Fatima dahil sa sinabi nito nakikipaglandian siya. Excuse me? Hindi ako nakikipaglandian dahil hindi ako malandi. Biglang inapakan ng lalaki ang brake ng kotse at galit na hinarap siya nito. Ganun ka na ba kadesperada? At kahit lalaki hindi mo kilala nakikipagsayaw ka? Bulyaw ng lalaki. At bakit ikaw? Hindi ka ba nakikipagsayaw kay Zaza? Galiting sagot niya.
Bullshit! Iba si Zaza. Huwag mo ako mamura-mura, Hendrik, sa Avedra. Punong-puno na ako sa'yo. Sinama-sama mo ako sa party na yun? Yun pala pinagbumukha mo lang akong tanga. Alam ko namang hindi ako nabilang sa alta syudad na kinabibilangan mo. Kaya nga ayoko sumama, diba? Pero mapilit ka. Dahil gusto ko ng kaibigan mo makilala ako. Para ano ha? Para iwan mo lang ako sa isang tabi? Habang masaya ka nakikipagsayaw doon sa kaibigan mo? Kaya ka naghanap din na makakasayaw? Ganun ba? Napaka-desperada mo? At doon pa taga sa lalaking bastos. Kamunti ka nang halikan nun eh. At isang malakas sa sampal ang tumama sa pisngi ng binata. Bumuhos ang matinding emosyon at ang mga luhang kanina pang gustong kumawala ay tuluyan ng nalaglag. Wala kang karapat ng pagsabihan ako ng ganyan. Humahagulhol na wika ni Fatima. Ano ngayon kung halikan niya ako? Ano pa kaalam mo? Mas lalong sumiklab ang galit ni Hendrix dahil sa sinabi ng dalaga. Anong pakaalam ko? Baka nakakalimutan mong asawa kita sa paningin ng lahat ng tao. Kaya don't you dare giving a mess to my name. Sobrang nasaktan si Fatima sa sinabi ng lalaki. Sobrang masakit at hindi niya makakaya pa. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit agad din siyang napigilan ng binata. Pagkatapos, mabilis na pinahururot nito ang sasakyan. Ibaba mo ako. Uuwi ako sa apartment. Ayoko na makasama ka. Ayoko nang ito na yung kontrata. Ngunit nanatiling bingilang ang lalaki at patuloy ito sa pagmamaneho hanggang sa makarating sila sa mansyon. Naunang bumaba si Fatima at pumasok sa loob, saka nagmamadaling umakyat sa ikalawang palapag. Hindi na nga niya pinansin pang pagbati ni Aling Remy dahil umiiyak siya at hindi niya kaya makipag-usap kahit kanino. Pabagsak niyang isinara ang pinto ng silid at pasalampak na dumapa sa kama. Hinubad niya ang kanyang sandal at pinagbabato to sa isang sulok habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Ayoko na, Hendrix! Ayoko na! Usal ni Fatima sa kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang 17 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.